Kapag hindi mo binago ang paraan ng iyong pag-isip, pwede mong gugulin ang buong buhay mo sa pagtangkang baguhin ang iyong sitwasyon at sa huli, wala kang tunay na nabago. Alam mo kung bakit? Dahil sinusubukan mong baguhin ang iyong panlabas na mundo nang hindi inaayos ang loob mo. Kaya sagutin mo ako ng tapat, talaga bang namumuhay ka sa paraang gusto mo? O natuto ka na lang tanggapin ang anumang dumating sa'yo? Ang totoo'y masakit, karamihan sa mga tao ay nakakulong sa sarili nilang isipan, nabubuhay sa isang realidad na hindi naman nila pinili ng malay. At ang mas malala pa, iniisip nilang normal lang yon. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung bakit walang magbabago sa buhay mo hanggang sa maunawaan mo ito. Karamihan sa mga tao ay abalang inaayos ang mundo sa labas, habang pinababayaan ang sarili. Gusto nilang magkaroon ng mas malaking kita, mas malusog na katawan, mas masayang relasyon. Pero taon-taon, pareho lang ang kinalalabasan. At bakit nga ba? Dahil ang binabago lang nila ay ang mga bunga, hindi ang ugat. At ang mga resulta hindi nagsisinungaling. Ipinapakita nito kung nasaan ka talaga ngayon, hindi kung nasaan mo gustong mapunta. Ang laman ng iyong pitaka ay hindi nagsisinungaling. Ang anyo mong nakikita mo sa salamin ay hindi rin nagsisinungaling. Pati ang antas ng gana mo pag-ising sa umaga ay nagsasabi ng totoo. Maaaring lokohin mo ang sarili mo gamit ang magagandang paliwanag, katuwiran, o kwento. Pero ang resulta laging totoo. Kaya sabihin mo sa akin, nabubuhay ka ba ayon sa gusto mong buhay? O nasanay ka na lang sa kaunti kahit alam mong karapat-dapat ka sa higit pa? Baka iniisip mo ngayon, pero Bob, nagsusumikap ako, tapat ako, binibigay ko ang lahat ng makakaya ko. At naniniwala ako sa iyo. Pero hindi ito tungkol sa pisikal na pagsisikap o sa kabutihan ng hangarin. Ang usapin dito ay ang programa ng isipan. Noong nagsisimula pa lang ako, ang kinikita ko ay halos $4,000 kada taon at may utang akong $6,000. Sa salinang pera ngayon dito sa Pilipinas, halos ₱200,000 ang kita kada taon habang may utang na lampas sa ₱300,000. Halos imposibleng makaalis ako sa ganung kalagayan. Ni hindi ko ma-imagine kung paano ako makakaahon. Parang paulit-ulit lang ang tahimik na pagkadismaya sa buhay ko. Hanggang isang araw, may isang lalaki na nagtanong sa akin ng bagay na hanggang ngayon ay nakaukit sa isip ko, bakit hindi mo baguhin ang mga resulta mo? Mukha itong simpleng tanong, pero sa sandaling yon, parang nabaligtad ang mundo ko. Dahil noon, ni hindi ko alam na pwedeng baguhin pala ang mga bagay na yon. Akala ko noon, ang buhay ay basta na lang nangyayari. Isang sunod-sunod na pangyayaring wala kang kontrol. Pero ang totoo, ako pala mismo ang lumikha ng lahat ng iyon gamit ang mga iniisip ko, paniniwala ko, at ang pananaw ko sa mundo. At malamang, ikaw din, ganon ang ginagawa mo nang hindi mo namamalayan. Napansin mo na ba kung bakit paulit-ulit ang parehong problema sa pera, emosyon, o trabaho, kahit na sinusubukan mong magbago? Naranasan mo na ba na kahit may dumating na magandang oportunidad, parang may parte sa'yo na sumisira ng lahat? Yung sa simula, ganado ka pero hindi magtatagal, bumabalik ka ulit sa dati mong gawi. Iyon ang tinatawag na paradigma. Hindi mo ito nakikita, pero ito ang humuhubog sa lahat ng ginagawa mo. At ang kakaiba, karamihan sa mga tao ay gustong baguhin ang buhay nila, pero hindi nila alam na may ganitong bagay na nakakaapekto sa kanila. Para itong yes, kahit ano ng liko mo, bilis mo, o pagpapalit ng gulong, kung hindi mo binago ang nakaprogramang destinasyon, lagi kang babalik sa parehong lugar. At dito dahan-dahang nauubos ang buhay ng napakaraming tao. Akala nila malas lang sila. Akala nila hindi sila isinilang para magtagumpay. Iniisip nilang talagang mahirap ang buhay. Pero lahat ng yon ay mga ideyang minana lang nila, mga paniniwalang paulit-ulit na narinig simula pa pagkabata. Kadalasang galing pa sa mga magulang, lolo't lola, at sa lipunang ginagalawan. At dumidikit ito sa isip sa napakalalim na antas na ni hindi mo namamalayang ikaw ay kinokontrol na nito. At dito nagsisimula ang tahimik na sakit ng libu-libong tao. Tinitingnan nila ang mga resulta nila at iniisip nilang sila ay bigo. Pero hindi sila ang may pagkukulang. Ang may kasalanan ay ang programang nakaandar sa isipan nila. Ang tanong ngayon ay, hanggang kailan mo hahayaan ang programang ito na ang siyang magmaneho ng direksyon ng iyong buhay? Naalala ko ang isang pangyayari noong nasa lungsod ng Toronto ako. Nakipag-usap ako sa isang binatang matalino, punang ambisyon at pag-asa, ngunit tuluyang nabibigo sa usaping pinansyal.
Sinabi niya sa akin, Bob, sinubukan ko ng magtayo ng 3 negosyo. Lahat na bigo. Siguro hindi talaga ako para dito. Tinanong ko siya, ano ang pinakamalaking kinita mo sa loob ng 1 taon? Sumagot siya, $20,000. Sa sandaling yon, agad kong naunawaan. Hindi siya talagang sumusubok na lumikha ng bago, inuulit lang niya ang parehong mental na padron. At habang ang halagang iyon ay nakatanim sa kanyang paniniwala, wala talagang magbabago. Ang padron na iyon ang siyang nagtatalaga kung hanggang saan mo iniisip na kaya mong makarating. At kapag sinubukan mong lagpasan iyon, may bahagi sa iyo na babalik at hihila pabalik. Takot, pangamba, pagpapaliban, at mga sagabal. Parang may nakatagong termostato sa loob mo. Kapag masyado nang mainit, kusa itong bumabalik sa tinatawag mong normal. At ang inormal na yon, kahit masakit, tinatanggap mo pa rin. Alam mo, paulit-ulit ko na itong nasasaksihan sa mga negosyante, sa mga alagad ng sining, sa mga doktor, sa mga solong ina, sa mga kabataang estudyante. Mga taong matatalino, may kakayahan, may potensyal. Ngunit walang kamalay-malay na may mas malakas na puwersang gumagabay sa kanila, higit pa sa kahit anong panandaliang motibasyon. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula kapag tinignan mo ng buong tapang at tapat ang mga resulta sa buhay mo. Walang palusot. Walang pagiging biktima. Walang pagkukumpara. Ikaw lang, ang katotohanan mo, at ang matibay na pasya na hindi mo natatanggapin ang ganito. Kaya heto ang paanyaya ko, huminto ka sandali at pagmasdan mo ang sarili mong buhay na para bang pinapanood mo ito mula sa labas. Tingnan mo ang mga pattern na paulit-ulit na lumilitaw. Suriin mo ang mga resulta na hindi nagbabago. At pagkatapos, lakasan mong itanong ang pinakamakapangyarihang tanong na narinig ko, bakit hindi ko mabago ang mga resulta ko? Masakit man ang tanong na ito, maaari rin itong maging punto ng pagbabago sa iyong buhay. Ganoon ang nangyari sa akin. At posible rin itong mangyari sa iyo. Malamang narinig mo na ang salitang ito, paradigma. Pero ngayon gusto kitang tanungin, alam mo ba talaga ang ibig sabihin nito? Sapagkat kung hindi mo ito lubos na nauunawaan, malaki ang posibilidad na mananatili kang pareho. Ang paradigma ay isang koleksyon ng mga gawi, paniniwala, paraan ng pag-isip at pagkilos na nabuo sa loob ng iyong buhay. Nakatira ito sa ilalim ng iyong kamalayan. At ito ang pinakamahalagang bahagi, ang paradigmang ito ang siyang humuhubog sa mga resulta mo, hindi ang gusto mo, hindi ang mga binabasa mo, hindi rin ang mga pinapangarap mo. Ang namumuno sa buhay mo ay kung ano ang nakaukit sa ilalim ng iyong isipan. Tignan mong mabuti, ang paradigma ay parang software ng isang computer. At ang katawan mo ay parang hardware. Maaari mong gustuhin pindutin ang ibang mga pindutan, pero kung isa lang ang programa mo, pareho at pareho lang din ang kalalabasan. At ang pinakamapanganib dito, karamihan sa mga tao, hindi nila alam na gumagana sila sa automatikong mode. Gusto mong makita ito sa totoong buhay? Luminga ka lang. Tignan mo ang taong laging nagsasabing magbabago siya sa susunod na taon, pero pareho pa rin ang ginagawa sa nakalipas na 5, 10, 15 taon. Akala mo ba pinipili niya ito? Hindi. Siya ay naipit sa isang kaisipan na naitanim sa kanya nang hindi niya namamalayan. At alam mo kung saan nagsimula yan? Noong kabataan pa lang. Ipinanganak kang parang malinis na papel. Pero habang lumalaki ka, unti-unti mong hinihigop ang mga ideya, paniniwala, takot, at mga paghusga. Ang pera ay marumi, kailangan mong mag-aral ng husto at magtrabaho ng mabigat para kumita. Ang yumayaman ng mabilis ay tiyak na mandaraya, huwag kang mangarap ng mataas, baka lang mabigo ka. Ang lahat ng ito ay unti-unting pumapasok sa iyong isipan, at kalaunan ay nagiging iyong paradigma. Maaaring hindi mo na maalala ang mga salitang ito, pero nandoon pa rin sila. At hinuhubog nila ang bawat desisyon mo. Ngayon, pakinggan mo ito, ang paradigma mo ay parang di nakikitang salamin. Sa pamamagitan nito mo nakikita ang mundo. Kung ang paniniwala mo sa sarili mong sistema ay nagsasabi na karapat-dapat ka lamang tumanggap ng 5,000 piso bawat buwan, kahit pa may pagkakataon kang kumita ng 20,000 piso, may parte sa iyo na pipigil dito. Ikaw mismo ang magiging hadlang. Magsisimula kang magduda. Ipapaliban mo ang mga dapat gawin. Tatanggihan mo ang mga oportunidad. Hindi dahil kulang ka sa kakayahan, kundi dahil ang panloob mong sistema ay isinanay para manatili sa isang hangganan at gagawin nito ang lahat para hindi ka lumampas doon. At hindi lang ito nangyayari sa ilang tao, ito ay laganap.
Tingnan mo na lang ang naging buhay ni Mike Tyson. Isa siya sa pinakakilalang boksingero sa kasaysayan. Kumita siya ng daan-daang milyong piso na kung i-convert sa halaga ngayon sa Pilipinas ay aabot sa halos 2.2 bilyong piso. Pero nawala ang lahat. Bakit? Dahil ang paniniwala niya sa sarili ay nakaangkla sa kakulangan. Sa pagkasira ng sarili. Nasa kanya ang talento at naramdaman niya ang tagumpay, ngunit hindi handa ang kanyang isipan na panatilihin ito. Kaya't bumagsak siya. At paulit-ulit itong nangyayari. Sa iba't ibang antas. May taong nanalo sa loto pero sa loob ng ilang taon ay wala nang natira. May nagsimula ng negosyong may potensyal pero hindi na ituloy. May nakapasok sa isang maayos na relasyon pero winasak ito dahil sa takot o kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Lahat ng ito ay iba't ibang anyo ng parehong ugat, hindi nakaayon ang paniniwala sa nais na resulta. At malamang iniisip mo ngayon, pero paano ko malalaman kung ano ang paniniwala kong humahadlang sa akin? Madali lang, tingnan mo ang mga bunga sa buhay mo. Ang kinikita mo, ang estado ng relasyon mo, kalusugan mo, tiwala mo sa sarili, ang araw-araw mong mga gawain. Lahat ng ito ay refleksyon ng paniniwala mong umiiral sa loob mo. Hindi mo namumuhay ayon sa kung ano ang gusto mo, kundi ayon sa kung ano ang nakatanim sa iyong isipan. At dahil dito, hindi sapat ang mga pagbabago sa panlabas. Palit ka man ng trabaho, lumipat man ng tirahan, o kahit magpalit ng kasuotan, walang magbabago kung ang panloob na ugat ay hindi inaayos. At ang ugat na iyon ay ang paniniwala mo. Para itong pagpapalit ng background ng isang computer na punong virus, ayos ba ito? Hindi. Magmumukha lang bago, pero sa loob, parehong problema pa rin. Ngayon, hayaan mong ibahagi ko ang isang bagay na natuklasan ko matapos ang higit sa 50 taon ng pag-aaral. Hindi nababago ang paniniwala gamit lang ang matinding kagustuhan. Kailangan ito ng paulit-ulit na pag-uulit at matinding emosyon. Kailangang mapalitan ang lumang mga paniniwala ng bagong mga ideya. Kailangang ilantad mo ang sarili mo sa mga pag-isip na tutol sa nakasanayan mong pagtanaw. At kailangang gawin mo ito araw-araw, nang tuloy-tuloy, hanggang ang mga bagong paniniwala ay maging likas na bahagi ng pagkatao mo. Ganito rin ako nagbago. Nagsimula akong ulit-ulitin ang mga positibong paniniwala, iniisip ko ang mga layunin ko, iniugnay ko ang damdamin ko sa bagong imahe ng sarili ko. Sa simula, parang katawa-tawa. Pero hindi ako tumigil. Alam kong kung gusto kong magbago ang kinakalabasan ng buhay ko, kailangan munang magbago ang aking panloob na sistema. At habang lumilipas ang panahon naganap ang pagbabago. Hindi ito nagmula sa labas, kundi sa loob. Kaya mo rin ito. Maaari mong baguhin ang iyong paniniwala. Pero kailangang simulan mo ngayon. Dahil kung hindi maaaring lumipas ang 5, 10, 20 taon at pareho pa rin ang mga siklo na ulitin mo. At baka isipin mong malas ka lang o itinakda na ang kapalaran mo. Pero ang totoo, boses lang iyon ng paniniwalang sinasabi, hindi ka pwedeng lumampas dito. Pero ang katotohanan, pwede kang lumampas. Ang kailangan mo lang ay matutunang ikaw ang dapat humawak sa timon ng panloob mong sistema, sa halip na hayaang siya ang magdikta sa iyo. Malamang pinalaki ka rin na sinasabihang dapat kang mag-aral ng mabuti, kumuha ng mataas na marka, makahanap ng matinong trabaho, at manatili roon para sa kapanatagan. At, tila makatwiran, lohikal, at ligtas ang ganitong ruta. Pero hindi sinabi sa iyo ng kahit sino na tinuruan ka lang ng paaralan kung paano mag-imbak ng impormasyon, pero hindi kung paano tunay na mag-isip. At dito nag-ugat ang malaking pagkukulang ng tradisyonal na edukasyon, nagluluwal ito ng mga taong punang datos, pero hindi tunay na nababago ang sarili. Sa lahat ng taon na inilaan ko sa pag-aaral ng personal na pag-unlad, isa sa mga bagay na labis kong ikinagulat ay kung paano kahit ang mga taong may napakataas na antas ng katalinuhan, gaya ng mga doktor, inhinyero, at mga pinuno ng malalaking kumpanya, ay madalas na nabubuhay sa ilalim ng mga pangkaraniwang resulta. Napakarami nilang alam, ngunit kakaunti ang kanilang naisa sa katuparan mula sa lahat ng iyon. At ang paliwanag ay tuwirang simple, hindi pa nila nababago ang sistema ng paniniwala na namumuno sa kanilang buhay. Ang edukasyon na kanilang natanggap ay parang pagbuhos lamang ng impormasyon sa kanilang isipan, ngunit walang nagturo sa kanila kung paano baguhin ang pagkakaayos ng kanilang isipan upang makalikha ng tunay na pagbabago. Ako mismo ay isang halimbawa niyan. 2 buwan lang akong pumasok sa high school. Wala akong diploma sa dingding. Wala akong titulo.
Wala akong formal na pinag-aralan na maipagmamalaki bilang dahilan ng tagumpay na naabot ko. Pero sa kabila niyan, nakapagtayo ako ng isang negosyo na kumita ng mahigit sa 11,000,000 at 600,000 piso, nakalibot ako sa buong mundo, at nabuhay na may layunin at kalayaan. Lahat ng ito ay hindi dahil sa ako ay dumaan sa tradisyonal na edukasyon, kundi dahil natutunan ko ang isang bagay na karamihan ay hindi kailanman natututunan, kung paano gamitin ang aking isipan sa isang malay at mapanlikhang paraan. Pagmasdan mo, ang paaralan ay hinuhubog tayo upang maging masunuring empleyado. Tinuturuan tayong sumunod sa mga alituntunin, mag-memorize, at paulit-ulit na gayahin ang mga itinuturo. Ginagantimpalaan tayo sa pagsunod. Ngunit hindi tayo kailanman hinihikayat na questionin ang ating sarili. Hindi tayo pinapaisip sa kung ano talaga ang gusto natin sa buhay. Hindi tayo tinuturuan kung paano gamitin ang ating malikhaing kapangyarihan. At ang kinalabasan, isang mundong puno ng matatalino, ngunit walang sigla, nabubuhay sa mga kalagayang hindi naman nila mahal. Ilan ang kilala mong may degree mula sa universidad, ngunit hindi masaya sa kanilang trabaho, nababaon sa problema sa pera, o nalilito sa kung saan ba talaga sila patungo. Ilan ang gumugol ng mahigit sa 12 taon sa loob ng mga silid-aralan, pinag-aralan ang mga formula sa matematika, mga istruktura sa biolohiya, at mga petsang makasaysayan, pero hindi natutong pamahalaan ang sariling damdamin, lumikha ng malinaw na layunin, at tukuyin kung anong direksyon ang tatahakin sa buhay. Kaya palagi kong sinasabi, ang kaalaman ay walang saysay kung hindi ito nagbubunga ng pagbabago sa kilos. At ang kilos ay hinuhubog ng pananaw. Kaya kahit gaano pa karami ang alam mong impormasyon, kung hindi ito bumaba mula sa iyong kamalayang isipan papunta sa iyong hindi malay, wala itong magagawa para sa iyo. Isa lamang itong sagabal sa iyong isipan. At ang epekto nito, isang nakasisirang pakiramdam ng kabiguan. Dahil ngayon, alam mo na kung ano ang dapat gawin. Pero hindi mo pa rin magawa. May kaalaman ka pero pareho pa rin ang iyong mga resulta. Doon na papasok ang pagkakasala, ang pakiramdam ng pagiging walang silbi, ang kaisipang may mali yata sa akin. Pero hindi ikaw ang may problema. Ang ugat ng lahat ng ito ay nasa sistemang ginamit sa iyo, itinuro sa iyong matuto, pero hindi itinuro kung paano maging. Isang pananaliksik mula sa Journal of Adult Development ang nagsiwalat na karamihan sa mga matatanda ay may pakiramdam na hindi nila naisasabuhay ang buong potensyal nila, kahit na sila'y mga dalubhasa sa kani-kanilang larangan. Napakalungkot nito. Mga taong may liwanag, ngunit nakakulong sa mga paniniwalang humahadlang sa kanilang liwanag. At ang pinakamasaklap, ibinenta sa atin ng sistema ng edukasyon ang ideyang sapat na ang formal na kaalaman. At nang matuklasan nating hindi pala yon totoo, tayo ay nalulubog na sa mga bayarin, sa mga panggigipit, sa mga obligasyon. Doon nabubulong ang tinig sa loob natin, huli na ang lahat. Ngunit hindi pa huli. Hindi kailanman huli. Ang tamang oras upang baligtarin ang laro ay palagi ngayon. Naaalala ko ang isang kwento na hindi ko malilimutan. Isang Ginoo, 58 taong gulang, may 3 degree mula sa universidad, ang lumapit sa akin. Pagod na siya, puno ng panghihinayang, at sinabing parabang isa siyang mandaraya. Bob, sobrang dami kong pinag-aralan pero hanggang ngayon ay laging may alalahanin ako tungkol sa pera. Ano ba ang mali kong nagawa? Tiningnan ko siya sa mga mata at sinabi ko, wala kang ginawang mali. Ang natutunan mo lang ay kung paano dalhin ang kaalaman mula sa ulo hanggang sa papel. Pero hindi mo natutunang dalhin ito mula sa isipan patungo sa tunay na resulta. Sa sandaling iyon, naunawaan niya. Hindi pa huli ang lahat. Kailangan lang talaga niyang matutunang ihanay muli ang kaalaman na matagal na niyang taglay, kasabay ng isang panibagong panloob na programa sa kanyang isipan. At yan mismo ang sinimulan naming gawin magkasama. Binago niya ang kanyang nakasanayang pananaw, muling itinakda ang kanyang mga layunin at, sa loob lamang ng mas mababa sa 2 taon, nakapagtayo siya ng negosyo na lubusang binago ang kalidad at kahulugan ng kanyang buhay. Kaya kung sa ngayon nararamdaman mong may kakayahan ka, pero hindi ito nakikita sa mga resulta ng buhay mo, tandaan mo, hindi ito dahil sa kakulangan sa impormasyon. Ang tunay na balakid ay ang pananaw na kailangang baguhin. Hindi mo kailangang kalimutan ang lahat ng natutunan mo. Ang kailangan mo ay isaayos, ayusin, at muling pagdugtong-dugtungin ito sa paraang makatutulong sa buhay na nais mong buuin. Dahil sa huli, ang pinakaimportanteng edukasyon ay hindi yung nagbibigay ng diploma. Ito yung nagbibigay sa iyo ng kalayaan. Kalayaan na maging tunay na ikaw.
Kalayaan na mamuhay ayon sa sarili mong kagustuhan. At ang uri ng kalayaang yan ay dumarating lamang kapag natutunan mong turuan ang sarili mong isipan. Ako'y nagsimula sa paglilinis ng isang opisina. Hindi ito ang trabahong pinapangarap ng marami. Wala itong kinang. Ito ay paglalampaso, paggamit ng panglinis, katahimikan, at matibay na tiyaga. Pero sa panahong iyon ang mayroon ako. At iyon ang kaya kong gawin. Ang mahalagang punto rito ay habang iniisip ng karamihan na isa lang iyong simpleng trabahong pisikal, nakita ko ito bilang kasangkapan. Bilang paraan. Bilang isang pagkakataon upang isabuhay ang mga natutunan ko. Dahil hindi lang ako naglilinis ng opisina, nililinis ko rin ang loob ko. Binabago ko ang takbo ng aking isipan. Habang pinupunasan ko ang sahig, inuulit-ulit ko ang mga positibong pahayag. Inuukit sa isipan ang mga layunin ko. Inilalarawan ko ang sarili kong nakatira sa ibang mga lungsod, nagpapatakbo ng matagumpay na negosyo, nagbibigay inspirasyon sa iba. At unti-unti, ang dating paniniwala na isa ka lang sa marami, ay napalitan ng bagong paniwala, isinilang ka para sa higit pa rito. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Dahan-dahan akong nakakuha ng mas maraming kliyente. May isang nagre-rekomenda ng isa pa. At isa pa. Sa loob ng ilang buwan, hindi na lang ako basta naglilinis ng mga opisina sa lungsod ng Toronto. Nagsimula na rin akong mag-operate sa lungsod ng Montreal, sumunod sa Boston, pagkatapos sa Cleveland, sa Atlanta at bago ko pa namalayan, nasa lungsod na ako ng London sa bansang Inglaterra. Lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng mas mababa sa 5 taon. Isang lalaking dati ay kumikita lamang ng humigit kumulang 4,000 piso kada taon at may utang na 6,000 piso ngayon ay tumatanggap na ng higit sa 1,500,000 piso. At kapag tinatanong ako ng mga tao kung ano ang trabaho ko, ang sagot ko ay simple, naglilinis ako ng mga opisina. At araw-araw kong binabasa ang aklat na Think and Grow Rich. Pero ang totoo, isinasabuhay ko ang isang lihim na prinsipyo na hindi nauunawaan ng karamihan, ang pagbabago ay nagsisimula sa loob para mabago ang nangyayari sa labas. Ang gusto kong maunawaan mo ay ito, hindi ang uri ng trabaho ang dahilan ng pagbabago. Hindi ito dahil sa swerte. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa desisyon kong baguhin ang aking pananaw sa mundo. Itinigil ko na ang pag-isip sa mga limitasyon. Tumigil ako sa pag-uulit ng mga pare-parehong dahilan na sinasabi ng napakaraming tao. Huminto ako sa pagsasabing hindi ko kaya at nagsimula akong magtanong, paano ko ito magagawa? At ang simpleng pagbaliktad ng pananaw na yan ang nagbukas ng mga pintuang dati ay tila sarado. Karamihan sa mga tao ay naghihintay ng malaking pagbabago. Isang mahiwagang oportunidad. Pero ang tunay na pagbabago ay dumarating sa kung paano mo ginagamit ang mayroon ka, sa lugar kung saan ka naroroon ngayon. Dahil kapag kumilos ka gamit ang bagong larawan ng sarili mo sa isipan, gamit ang bagong paraan ng pag-isip, tumutugon ang sansinukob. At ang tugon nito ay nasa anyo ng mga tao, mga pangyayari, mga ideya, mga pagkakataon, mga bagay na matagal nang nasa paligid mo, pero hindi mo lang nakikita, dahil nakakubli ka sa lumamong pananaw. At doon ko tunay na naintindihan, kung nais mong baguhin ang takbo ng iyong buhay, kailangan mong baguhin ang imahe na hawak mo tungkol sa iyong sarili. At ang larawang iyon ay dapat linangin ng may layunin at malinaw na intensyon. Kailangang bigyan ito ng pagkain araw-araw, ng panibagong mga ideya, sariwang damdamin, at mga desisyong mula sa puso. Dahil hindi sapat na ikaw ay magnasa lamang. Kailangan mong magpasya. Ang pagpapasya ang simula ng bawat pagbabago. Kaya heto ang hamon para sa iyo, sa darating na 7 araw, pumili ka ng isang gawin na sumasalamin sa bagong pagkatao na gusto mong maging at gawin mo ito araw-araw. Maaaring ito ay bumangon ng 1 oras na mas maaga, isulat sa isang kwaderno ang mga layunin mo, bigkasin ng may pananalig ang isang positibong pahayag, o isalarawan ang buhay na talagang ninanais mo. Pero gawin mo ito ng may layunin, ng may damdamin. Dahil ang paulit-ulit na emosyonal na karanasan ang siyang bumabago sa iyong lumang kaisipan. Maaring isipin mong napakasimple nito. Nauunawaan ko yon. Ako man ay nag-alinlangan noong una. Ngunit matapos isabuhay ang mga prinsipyong ito sa loob ng higit sa 50 taon, at matapos kong masaksihan ang libo-libong tao na binago ang kanilang mga buhay gamit ang mga ideyang ito, masasabi kong walang kapantay ang kapangyarihan ng mga bagay na tila payak. Tandaan mo ito, hindi mo kailangang maghintay ng himala. Kailangan mo ay isang paraan. Isang proseso.
Isang bagong pananaw na magdudulot ng bagong kilos. At ang pagkilos na ito, kapag pinatibay ng isang panibagong larawan ng sarili, ay siyang muling huhubog sa iyong isipan. At kapag nabago ang kaisipan, lahat ay nagbabago. Nagiging mas mabuti ang iyong mga ugnayan. Bumubuti ang iyong kalusugan. Lumalago ang laman ng iyong bangko, marahil mula sa wala patungong humigit kumulang 100,000 piso kada buwan. Tumataas ang iyong enerhiya. Umaangat ang antas ng iyong buhay. Ngunit tandaan mo, walang ibang makagagawa nito para sa iyo. Hindi ako. Hindi ang iyong kapareha. Hindi ang iyong amo. Hindi ang iyong pamilya. Ikaw lang. Ikaw palagi. At kapag tinanggap mo na ito, kapag buong-buo mong inako ang pananagutan sa laman ng iyong isipan, saka mo palang mahahawakan ang tunay na kapangyarihan. Ganito rin ang ginawa ko. Ako mismo ang pumigil sa pagiging biktima. Kahit hindi ko pa lubos na nauunawaan ang lahat sa simula. Kahit ako ay naglilinis lamang ng sahig noon. Kahit ako ay baon sa utang. Kahit ako ay hindi nakapagtapos. Sapagkat ang kalagayan mong taglay ngayon ay hindi kailanman magtatakda ng hinaharap na iyong kayang likhain. Ang tunay na batayan ay kung ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa sarili mo. At kung may isang bagay akong nais mong baunin mula rito, ito ang tandaan mo, ang panlabas mong mundo ay hindi kailanman lalampas sa panloob mong larawan sa sarili. Kaya kung nais mong baguhin ang lahat, simulang baguhin ang larawang iyon. Pakainin mo ito. Pangalagaan mo ito. Palakasin mo ito. At paniwalaan mo ito, ang buhay na ninanais mo ay andyan na, naghihintay lamang sa iyong pagdating. Ang kailangan lang nito ay ang iyong bagong anyo ng pag-isip. Lahat ng ating napag-usapan dito, bawat halimbawa, bawat pagninilay, ay humahantong sa isang simpleng katotohanan na may napakalalim na kapangyarihan. Hinding-hindi mo mababago ang iyong buhay kung hindi mo babaguhin kung paanong nakaayos ang iyong isipan. Ang pananaw na kumokontrol sa iyong iniisip, sa iyong ikinikilos at sa iyong nakukuhang resulta ay kailangang muling isulat at tanging ikaw lamang ang may kakayahang gawin ito. Ngayon na naunawaan mo na ito, wala ka ng dahilan para umatras. Ang kaalamang ito ay hindi na pwedeng isantabi. Mula sa sandaling ito, bawat hakbang na gagawin mo patungo sa panibagong programa ng iyong kaisipan ay lalapit sa iyo sa buhay na tunay mong karapat-dapat maranasan. At kung sa anumang paraan ay naantig ka ng mensaheng ito, tandaan mo, ang susunod na bahagi ng ating paglalakbay ay magdadala sa iyo sa lalim na hindi mo pa nararating. Ang susunod na video ay makikita mo na sa iyong screen, at dito, akyat tayo ng isa pang hakbang. Mas lalo kang uunlad ng 1% sa iyong personal na pagyabong, at mas lalo mong mapapalawak ang iyong kamalayan. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin ngayon. Magkikita tayo sa susunod na video.